Ayun, no? Magandang araw sa inyo, mga banateros. At kayong araw na to, napaka-special. Kasama po natin, walang iba kundi si General Bantag. At syempre, si Boss Dada TV. Ayan. Kamusta po? Anong balita? Matago-tago. Ayan. Matago-tago. Matago-tago, ha? Ibig sabihin po nun, nagtatago ho ba kayo? Ito, hindi naman. Matago-tago lang. Ano pong middle name nyo, General? Kitalig. Kitalig. Oo nga. Hindi Soriano. Hindi Surya. Iba atang Suryano. ano? Ako, Soriano. Yun. Ibig sabihin ng matago-tago, greeting yan sa, di ba? Yung Igorot. long live. Long live. Yan. So, yun ang ibig sabihin nun. Hindi ibig sabihin nagtatago. Ha? At saka, magtatago ba yung nandito ka kami sa, kitang-kita naman. So, Hanap nga namin, wala kaming intelligence. oo. Oo. Kami naka-waste lang, Ilagay nyo sa waste. General Bantag, lalabas na yun. Patay na. Ayun. So, General, ano ba? Kamusta naman po ang inyong... kailan ho kayo sasagot, di ba? Sa subpoena na ipinadala ng DOJ. Kailan po ba ang sagot nyo? Dito naman si Attorney Balisong. At tol, para mag-submit kami ng inhibition. Kasi nga, bias na nga ang DOJ. Okay. Kasi sabi ko nga sa mga interview ko, imbis na sabihin sana niyang parang kung Meron baga, yan, meron. yung Meron statement siya may- kasi, Tama, dalawa yan. Yan. Oo. So, sabihin, wag sa DOJ. wag sana. Bakit? Kasi Kasi nga, si Sec ang Boying. pagpananalitan niya, parang ginawa ko talaga eh. Mm-hmm. Kasi he did it, sabi, face the, parang ang dami niyang sinasabi kasi hindi ko na matandaan eh. Parang ganon. Saka yung statement kasi niya, di naman niya sinasabing, kung ginawa mo, hindi naman may ganong mga pananalita, kundi ginawa niya. Period. Ibig sabihin, ang condition, mindset na rin niya, ginawa ko talaga. At yun naman ang palagi niyang inuulit-ulit, katulad ng pagsisinungaling niya na galit daw ako nung September 9, samantalang September 7, binigay ko sa kanya yung video na yon mismong sa Viber niya. Pero bakit niyo binigay? Kasi nga, gusto ko, siyempre, tutorial din siya, boss namin, attorney siya, Okay. Secretary of Justice. Siyempre, sasabihin niya, naghihintay ako ng payo eh. Wala akong narinig. So, nung una, talagang malapit kayo kay Sec Boying. Dahil nga boss namin. Dahil boss nyo bilang DOJ Oo, dahil Secretary. DOJ. Bakit nung magre-resign na ako, sinabi ko sa kanya, table, nandun siya, dito ako, nandun yung EA ko. Hindi niya tinanggap. Pero wala naman po kayong di pagkakaunawaan ever simula nung siya pumasok as DOJ Secretary. Wala naman akong nakikita, pero maraming nagsasabi sa akin na yan si Secretary Boying, medyo kui daw ka dyan dahil negative mga sinasabi. Siyempre sa akin naman, ngayon ko lang makasama yung tao eh. Alangan maniwala ako sa mga sinasabi nila. Hanggang sa ito nga, lumala na itong pangyayaring ito. Kasi kung fair siya, hindi naman dapat siyang magsalita ng ganon. Oo. Bilang Secretary ng Department of Justice, dapat talaga... Dapat ganon. hindi naman po siya judge eh. Siya po ay para sa ustisya ng bawat isang Pilipino, di ba? Lalo na, tauhan niya kayo bilang nasa ilalim ho kayo ng di ba, DOJ. So, marami kayong naikwento na. May mga itatanong ako doon sa kwento ninyo na tulad ho nung sinasabi ninyo na yung persilapid na video na sasakyan, na nakita sasakyan nyo, ang daming sasakyan nyo, yung bahay nyo, sinasabi. Tapos, nalaman ninyo na may connection ito kay Sec Boying. Oo, mayroon. Oo. So, paano yun ano ho yung connection na yun? Siguro hindi ko ibibigay yung full details kasi Baka ano sa kaso. oo. Siguro, pero in due time, pwede kong i-present yun. So, may pruweba kayo, as in dokumento, Mayroon. na Mayroon. na may connection mismo Oo. talaga kay Secretary Boying. So, ibig bang sabihin si Secretary Boying
Ang nagbigay kay Percy Lapid, parang ganun. Hindi ko naman sinasabing directly alam ko o siya nakita ko, wala akong prueba talaga na binigay niya. Pero bakit siya magsisinungaling na sasabihin niyang September 9, galit na galit si Bantag, ganon. At nalaman niyang pumunta si Lapid daw, pero si Lapid na kinukuha yung Anusak subdivision. Di ba? I-review mo ngayon yung video na yun. Nagsasalita pa nga itong si late Percy Lapid na sa kanan niya, parang ganun nga eh. Sa kanan niya. Basta ganun eh. Kung i-analyze mo talaga, hindi siya ang kumukuha. At balita namin, parang isa pang ganun sinabi niya, balita namin, na 11 ang sasakyan, parang ganun. So talagang hindi siya yung nagpunta. Sa akin, sa gut feeling ko at siyempre sa... Tsaka yung dokumentong hawak ninyo, alam nyo kung kanino sasakyan. Kung anong koneksyon ng sasakyan na yun. May dalawa kasing napipicturan siyempre ng mga kasambahay namin. Yun ang piniimbestigahan ko at may lumabas na koneksyon nga niya. Kay Secretary Rimulya. Okay. Meron isa pang parang MCX, itong project. Ay, oo. Okay, meron kayong papel dito na pinirmahan kayo at saka si Secretary. Na ikwento nyo to di ba? Ano bang background nito at parang... Alam mo, itong MCX kasi na ito, gumawa sila, hinati nila yung Bucor land na yan sa Muntinlupa at gumawa sila ng expressway. Okay. Okay lang yun para sa taong bayan eh. Pero siyempre dahil yan ay pag-aari ng Bucor, ng gobyerno, dapat mayroon ding, parang sabihin mong part itong Bucor na kumita. Sino bang kumikita niyan? Hindi ko alam eh. Kasi nagbabayad tayo doon. Tuwing dadaan ka, mayroon kang toll gate, toll fee. So dapat ang Bucor, kung yung authority ng Bucor, dapat may pera siya. So, yan ang nakwenta namin sa tagal nang hindi siya nagbabayad, yung MCX. Amounting. Amounting to? 4.8 billion Okay. So, pesos. ganito, linawin natin. Kasi, di ba, ang Bucor, meron kayong, batas na pwede kayong pumasok sa mga proyekto na makikinabang po ang Bucor. Oo. So, yun po ang purpose nun para sa pagpapaganda ng Bucor. So, isa na ho ito yon, di ba? Isa na yan. Itong 4 billion, kaya lang, hindi nagbabayad tong MCX. Okay, tama yun. Na dapat magbayad sa inyo, sa Bucor. Oo, dapat. Bilang Bucor chief. Oo. Kaya lang, dito, hinihingi ni Secretary Rimulya sa DOJ. Pinasulat na niya ako na siya na lang ang bahala dyan sa 4.8 billion. So, yung utang ng MCX na dapat sa Bucor bayaran, biglang sinabi niya, siya na lang ang maniningil. Kasi nga siguro, secretary to secretary, baka mas mapapabilis siguro ang pagsingil niya. Kasi kaysa sa amin na Bucor, bureau chief lang, kasi nag-uusap, cabinet secretary na eh. Kasi kung titignan natin dito, Secretary Manuel Bunuan. Kaya secretary to secretary, kasi sabi ko, di okay. Kasi Secretary Bunuan. makikinabang dyan, Bucor din. May kasunduan kaya siguro ito. No? Hindi kaya. Mukhang malaki-laki ito. 4.8 billion. May kasunduang malupit to. Ilang hektarya ka ito yung taniman ng marijuana, no? Ano sa tingin mo? Hindi. May ilang hektarya yung 4.8 billion, ano? Marami ba? No? Sige. Pero Anyway, yung tol, ginawa na nilang expressway yan. Yung MCX. Oo nga. Okay. Kaya walang matataniman. Wala nang matataniman. Pare sa gilid, siguro. Nabanggit nyo rin sa isa sa mga interview nyo na parang napapabalita, di ba? Ang ating secretary, vegetarian. Mahilig sa vegetable. Saan yun? Dito, ba sa Baguio nyo na ano yun? Na balitaan? Yan sinasabi ko naman kasi na yung mga kababayan namin dito, siyempre kami lang din nagkwentuhan, lumalabas yun. Mahilig. Hindi naman niya dininay. Hindi niya dininay.
Oh, tama, tama. Hindi natin alam kung anong meron, ba't di niya. Hindi, malay mo, talaga mahilig siya sa damo. Di ba? Kasi healthy yun, yung vegetable, chop suey, Tsaka siguro pakbet. Mas lalo na dito, maganda, Galit pakbet. sila dun sa mga kabayo di umano ni General Bantag dun sa Bilibid. Inuubos yung damo. Ubus yung damo Ah, mahilig pala. Anyway, Hindi, napakalaki. Alam nyo, yung Bucor na yan, yung NBP reservation, nasa 300 hectares yun. Kahit pa yung kabayong lahat na bilangin nila lang lahat yun, hindi niya kayang ubusin. yung damo. Naku. Pero bakit may damo naman tayo dito? Mm. Bakit gusto pa nung galing sa ibang bansa na damo? Masarap ba yung damo sa ibang bansa? Hindi natin ano ba? Hindi ko rin alam. Actually, kamusta na ba yung kaso ng anak niya? Wala na, sabi ni ano. Hindi, kasi nauna yun, di ba? Pero ba't parang mas mabilis itong kaso ni General, ano? Hindi, yung kanya parang naiano na naisampa na sa... kasi may subjudice eh. Okay. Tapos sa piskalya, pagtapos sa piskalya, mapunta na yan sa korte, hindi na pwede pag-usapan yun. Kasi subjudice. General, yung ano nyo dito, di ba sa Baguio, kamusta naman po yung suporta ng mga tao sa inyo dito? Nakikita ko naman ay kung hindi siguro 100% naman, basta majority ng Cordillerans. At hindi lang naman yun, tol, Banat Bay, Busdada. Buong mundo eh. Oo nga Nakikita natin may UK, may Germany, hindi lang yung nagrally yun. Yung nagpapahayag ng kamang comments nyo, yung comment section, nandun eh. France, hello po ma'am. France, Germany, UK, Saudi, Hong Kong, buo. General, hindi ba kayo natatakot dahil medyo mabigat to si Secretary Remulla? Mukhang talagang mainit ang ulo sa inyo. Karapatan niya yun, tol eh. Pero maliit lang akong tao, nakakapuwing lang tayo. At least mapuwing lang yung mata niya, okay na. Tapos tumawid, ano? Hello po, ma'am. Thank you very much, ma'am. Nandito po si Banat Bay at Boss Dodo. We're from Nueva Vizcaya. Wow, ma'am. God bless. Thank you, ma'am. Sir. Opo. Opo. Thank you po, Sige po. sa support. Maraming salamat po. Ayun. Speaking of supporter, ano? Ano naman, nagpunta mga tao to support. Pero po kung kayo po manonood talaga ng mga, nightly na mga live streams namin, overwhelming talaga yung support sa inyo. Parang feeling ko nga, nagiging matinee idol na kayo. Ay, ganun. Oo, kasi ang dami Di, pero tama yung sinabi ni Sir, ha? Maliit lang siya, nakakapuwing. Sana tumawid si Secretary Remulla pag napuwing. Tol, di ba? Yung maliit na tinik, nakakatinik yung perwisyo. Yun siguro ang ano ko sa kanya ngayon eh. Kaya mainit ang ulo ni Secretary, no? Siguro, akala niya, probinsyano lang tayo. Yun. Na tahimik naman tayo, di naman tayo matakaw di tayo fame or di tayo matakaw sa media. Kaya akala niya siguro, kaya kanyang ganun-ganunin. Hindi, alam mo, sabi ko nga, parang nakakarma eh, di ba? Parang gusto niyang tumakbong senator sa susunod, parang mas gusto ng taong bayan siya ang tumakbong senator eh. Actually po, sa aming mga shows, Sana nga, tol. lagi na nilang sinasabi yun. Sana si General, si DG Bandag, i-consider niya 2025. Well, abangan nyo. Hindi, alam mo, General, kung bakit? Kasi hinahanap nila yung, yung tapang ng ating Pangulong Duterte. Alam naman po natin na kayo talaga ay pinili ni Pangulong Duterte para labanan ng droga. Which is nakikita natin ngayon na talagang medyo hindi naman sa bumabalik pero nagiging talamak na naman. And yan ang hinahanap ng taong bayan ngayon. Nakikita nila sa inyo yun. Kung kayo ho ba, sabihin na natin, palare na pagpapatuloy nyo ho ba yung laban nyo pagdating sa droga? Ano masasabi nyo sa nangyayaring laban dito sa droga? Tol, kung ang tanong mo kung ipagpapatuloy yung war on drugs, 101% ako. Oo. Kung mayroon akong authority at kung pagbibigyan ako. Pero meron pa po silang isang sinasabi na
masyado daw takot sa iyo yung mga preso doon sa Bilibid. Dapat ba na matakot sa iyo yung mga preso sa Bilibid o dapat i-baby mo? Parang si Katapang, binibaby. Yung sabi niya, alagaan natin yung mga ano, ganon. Palayain Oo. ng ano. Oh, ang dami yung papalayain, ano? Tol, oo. Yun po. Bakit kaya sa tingin ninyo dapat takot sa inyo yung mga PDL natin? Tol, kasi 1996, pagka-graduate namin sa Police Academy, BGMP na ako eh. So, since that time, experience ko sa jail talaga eh. Experience ko sa mga nakakulong. Kung papakainin mo sa bait mong ganyan sa palad mo, kukunin pa nila yung isa. Ganon sila eh. Kaya nga sila nakakulong eh. Kasi may problema. Na ang hirap kasi yung iba rin, in fairness, sabi nga nila, hindi naman lahat ay yung iba kasi gusto magbagong buhay din eh. Kaso dahil sa mga gago, mga drug lords na gumagamit din sa kanila, imbis magbago sila, hindi. Kasi nga may pera, gagamitin sila. Nagiging masama sila dahil sa mapeperang mga loko-loko doon, mga pasaway na mga drug lords, mga dating mga katulad nung namatay. Karnapper noon, kidnapper, naging protector, naging drug lord na rin. Ganun ka, ano eh. So, paano ka magiging dapat mabait dito? Hindi ka pwedeng mabait dyan eh. Oo. Mm-hmm. Tama pala. So, pag kayo nabigyan ng pagkakataon, talagang ipagpapatuloy niyo yan. Na itong sa war on drugs. Sa war on drugs, talagang kung mabibigyan ako ng authority, ay talagang ipagpapatuloy ko tol. 101%. Pero kung sabihin pang para bumalik sa Bucor, ganito ang setup na. Walang mangyayari, baka mase-set up ka na naman eh. Kasi kung palaging andyan yan si Secretary, hindi ka rin naman tatanggalit. Pero kahit walang, mag-aaway kaming dalawa. Kasi wala ka naman talagang authority sa akin eh. Administrative supervision lang. So, away kami dahil sa pinakitan niyang yan, hindi ko na siya boss. Sasabihin ko, magkaaway na tayo. Ako na mag-step down. Kasi kung hindi siya tanggalin, ano pang dahilan para bumalik? Ako tol doon, wala na. Pero, sa tingin niyo, may pag-asa pa kaya na sa kakapal na mukha ni Secretary Remulla na mag-resign siya? Sa tingin ko tol, hindi yan bababa. Bakit? Siguro dahil wala namang mawawala sa kanya eh. Bakit? Bababa ako for the sake of the president? Hindi naman niya siguro iisipin si PBBM para step down na ako dito for your sake, Mr. President. Nakikita natin hindi. So hindi bababa yan. So Sa kayo tingin na ko. lang ang bababa talaga para Kasi sa ating Pangulong Marcos. tol, kung sinasabing, di ba gusto niya akong dismiss na talaga. Kung pa-dismiss ako ni PBBM, sunod ako doon. Mas may ano pa pala kayo, may mas galang at respeto pa kayo sa ating Pangulo kaysa dito kay Secretary Remulla. Hindi kasi nakikita natin ngayon, nakita natin, di ba, may tiwala ang taong bayan sa ating Pangulo. Pero pagdating mo sa mga sekretary, talaga sabi nyo nga, parang sila ang nakakasira sa ating Pangulo. Tol, nakikita natin ang nilagay. Kung sino bang naglalagay talaga dyan? Boeing, DILG, mayroon pang nangyari sa anong sabi? Paghihipo ng taong. Pangatlong sekretary na yon. Ewan ko kung may mga iba pa. Hindi ko alam eh. Pero nakikita natin dahan-dahang naaagnas na yung pundasyon ng BBM administration. So, kunwari, ngayon po, nakaharap nyo kunwari ang ating Pangulo. Ano masasabi nyo sa kanya? Anong mensahe nyo sa ating Pangulong Marcos? Parang wala na akong ganang magsalita tol para kay PBBM. Kasi kahit naman nakikita natin yung mga clamor ng mga netizens o ng taong bayan dyan, parang hindi naman nakikinig. Ako lang mag-isa ko eh. Sabi ko nga,
para lang akong siguro yung tawag nun, alikabok na nakakapuwing, pero papakinggan ba niya yung iisang tao lang? Samantalang, ang dami na, shout out na yung mga tao. Wala pa rin. Nakikita niya, nagrarally na yung iba pa. Buong mundo na tol eh. Oo nga eh. Although, paisa-isa, kunti lang, hindi naman mga bayaran yun para sabihin dumugin. Hindi naman sila naghahakot, pero totoo yung ginagawa nila doon sa ano na yun. Eh, speaking of meron pala kayong may mga gumawa na nag-organize ng rally dito sa December 8, tama Mayroon, po ba? December 9. 9. Oo, peaceful rally naman yan para hindi ko naman... Ito yung mga organizer na sumusuporta sa inyo po. Oo, no? tolo. December 9. Yung mga yan. Oo. Ay, hindi naman. Actually, sasama ho kami doon December 9 dito sa Baguio yun, ha. So hindi ho nagtatago ang ating general, ha. So patago-tago, magkatago-tago. yun po ang natutunan natin na pagbati dito, matago-tago. Yan. Ayan. Sige po, ganito. So, sa ganitong nangyayari na to, ano ang kasunod ninyong, aside, siyempre, may sasabihin na kayong sasagutin. This week ko yun, di ba? Ang pagsagot nyo ng subpina, tama po? Eto, minsan nabanggit nyo ito na parang pagka talagang naglabas ng warrant, meron na ho ba kayong desisyon kung anong inyong sasabihin, gagawin? Alam mo, Tol, kung hindi mag-step down itong si Boying Rimulya talaga, ay hindi ako rin susuko. Bakit ako susuko kay Rimulya? Napakaswerte naman niya. Ano ako? Kahit, alam mo, why the, yung sabi, the reason why the dodo is dead. Di ba? Kung ganun ako, parang yung dodo na yon, edi, parang nagpakamatay na rin ako. Tsaka, Anong maasahan mo, Tol, sa ganyang Secretary of Justice? Wala. so talagang, pag nag-resign, yan. Pwede. Pwede. Pwede, Tol. Ah, Harapin ko yan. pag nag-resign. So, panawagan natin na mag-resign talaga. Hindi, ako talaga nananawagan ako na mag-resign. Kasi, hindi na patas eh. Meron bang secretary ng Department of Justice na hindi patas? Dapat patas. Mayroon so, doon. Si Boying. Sige, si Boy. Oo nga eh. Dapat man lang patas, tas hayaan ng husgado. Di ba? Pagpresenta ng mga ebidensya, pag cross-examine, hayaan ng husgado ang maghatol. Yun nga, itong pagdating naman sa kaso, hindi na natin masyadong i-discuss yan dahil sasagutin nyo na po yan, di ba? So, yan ang pinaka-panawagan nyo talaga is mag-resign si Secretary Remulla. Oo. Tol, kung pwede kong balikan yung sinasabi mo kung may gusto akong sabihin kay PBBM, mayroon pala. Ano? Ang sasabihin ko lang, Mr. President, mahal naming Pangulo, sa tingin ko hindi mag-step down si Secretary Boying dahil anong mawawala sa kanya kung hindi siya bababa. Ikaw masasacrifice Mr. President, mahal na Pangulo. Diba? Hindi naman siya binuto ng tao Ikaw ang binuto dahil din kay Vice President Sara. Nagsama kayo, unit team. Pero si Boying, yan ang anay sisira sa'yo. Hindi bababayad sa tingin ko para sa'yo, Mr. President. For your sake, bababa si Boying? Parang hindi. Question mark yun. Pero kayo handa. Kung talagang kailangan, di ba? Handa kayo dahil nga para kay Pangulong Marcos, di ba? Sabi, Tol. At sinabi ko naman noon pa na kay Secretary Boying na, Sir, sanay naman tayo sa gobyerno. Pag dumarating ang bagong administration, nagtetender tayo ng courtesy resignation. Kaya, gagawa ako. Inano niya ako. Wag na daw. So, ano yun, kusang loob. Kusang loob talaga yun. Dahil yun yung trend, nung bago yung administrasyon, nagpasa ng courtesy resignation si General Bantag. Bakit sinasabi nila na yumaman ka na sa loob at ang dami mong kita sa loob, tapos ganun-ganun mo lang kung resignan yun? Yun na nga. Hindi, kasi nga, ito si Secretary Bantag, General Bantag, na merong malasakit. Kasi Tol, kapag yung bagong presidente kasi,
bibigyan mo kasi siya ng full Laya. authority para ilagay din niya yung tao niya na kayang-kaya niyang kontrolin. Hindi ko sinasabing hindi niya ako kayang kontrolin, ha? Oo. Kasi Kalayaan niya yung bilang Oo, presidente. bilang presidente. Ako, sundalo ako. Pag sinabi niya ng presidente, gawin mo to. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. Kaso, ito naman nang nangyari. So yun, mga Boss Dada TV Super Friends, lagi din ang sinasabi na si DJ Bantag yumaman na sa loob. Ngayon, para sa akin, kung talagang yumaman ka na sa loob, hindi mo basta-basta bibitawan yung posisyon. Oo, kasi- yun ang livelihood mo eh. Now, merong isang sekretary tayo ngayon na ayaw umalis sa pwesto kahit na ang dami ng palpak, kahit na meron ng conflict of interest dun sa sinampang kaso dun sa kanyang anak. Pero ayaw pa rin niyang bumaba. Actually, ang Tingnan niyo yung difference. Oo, yung si General hindi siya kapit-tuko, 'di ba? Hindi katulad ni nung isang sekretary natin, mukhang kapit-tuko kahit anong pagpapaalis na ng taong bayan. Oo. Siya may pusang loob. Siya pa yung chinichismis na malakas daw o yumaman na dahil sa kanyang pagiging Mayroon daw akong yate. Talagang pangarap ko siyempre, yate yan eh. Diver din ako. Sayang kung totoo yan, ang ganda sana. Oo nga. Pero eto, yung totoo, hindi ho ba yung ginawa ninyong hinukay ninyong yun, di ba sinasabi na Yamashita? Yamashita ba yun? O para doon yung mga nakakulong doon ang maghukay ang ibaon nila sarili nila? Alam mo, Tol, ang masasabi kong Yamashita treasure na naghahunting, maaring sa DOJ. Kasi hapon yung nandun, sinasabi nila eh. May bayoneta daw. Di ba? Baka naghahanap sila doon. Kasi sabi, parang naano ko doon may bayoneta, ganun. Kaya nga, actually nagtaka nga ako di ba? Siya daw ang naghahunting ng Yamashita. Pero sino naghukay sa DOJ? Nakakuha pa ng mga bungo-bungo. Sila. Bayoneta pa ng hapon daw. Bayoneta so, ng hapon. hapon, Yamashita, edi hapon. Baka sila, baka lang naman. Oo nga. tingin nyo sa ibang bakod sa loob ng bakod mo may mga Hukay-hukay. dyan, Oo nga. Dito naman kay sa tingin niyo dito nangyayari sa mga tanim red horse, tanim kabayo, tanim ahas, kung ano-anong tanim na kunwari ine-expose ni Katapang. Ano masasabi niyo dito? Alam mo, Tol, hindi naman talaga tanim yung kabayo. Totoo naman eh. Pero justified yun kung bakit nandun. Yung ahas din, andun talaga sa tao ko talaga yun eh. So justified din. Yung mga manok pang sabong, ay hindi ko alam na yun. Labas na ako doon kasi hindi ko alam kung sinong may-ari. Yung red horse, ay definitely. At saka yung sinasabing red horse, may mga konting sabo, mga deadly weapons, recycled na yon. Sa tinagal-tagal nyo po sa Bucor, meron po bang isang instance na meron isang PDL dahil na konsensya siya, nagsuko siya ng shabu sa inyo? Naku. Pwede yun, yung hindi siya yung may-ari. At magdadalawang isip din yon, baka patayin siya, bugbugin. Mayroong may-ari nun eh. Maliban lang siguro kung napulot nga niya. At, So, malabo yun? Malabo Kasi yun. isang beses, mayroon ako nakita Katagal mga ko. ganyan na sinuko daw ng mga PDL itong mga gamit na ito. May kasyabu. Ang sabi ko sa aking show, kung ako adik, sisinghutin ko na lang yan. Kaysa isoli ko sa Hindi, para sa kayo po ba, nung pagpasok nyo doon, laglapit ba sila sa inyo? Eto, yung shabu namin. So sa tagal niyo po doon, Ang sino-surrender lang talaga dyan, cellphone, mga deadly weapon. Shabu, buong walang nagsusurrender ng shabu. ang galing pala talaga ni Katapang. Ang galing ni Katapang, ha? Galing ni Katapang, mantakin mo. Napasuko niya? Ilang OIC pa lang siya dyan, ilang buwan pa lang, pero may mga PDL na nagsusuko ng mga shabu sa kanya. Ibang klase. Ang lupit. Napakahusay ni Katapang. It's either itong mga itong mga PDL na to, kaibigan niya, nagsusoli sa kanya ng kalakal o mas takot sa kanya. Kasi mantakin mo kay DJ, hindi nagsusoli ng... Wala. Shabu, never.
Buong buhay ko sa pangungulungan, trabaho, walang nag-surrender ng shabu. Ah, pero nung... Yung patalim, Yan. baril, cellphone, yun ang sinosurrender. Mga ibang contraband. Pero yung bisyo nilang shabu, wala. Pero yung mga... Beer, ewan ko, wala. Alam mo, tol, ganito yan eh. Paanong sasabihin nila, mga inkan na beer, hindi yan nagiging kontraband doon. Bakit? Pwedeng maging kontraband yung mga boting alak pa, naka-plastic yan, ganun. Kasi walang ebidensya dapat eh. Ako, magde-deliver ako o ako mag-aano ng incans, paano ko tutunawin yung ebidensya? Wala. Sa tagal ko sa kulungan, gaganunin ko sarili ko. Eh di napakatanga ko nga sabi ko. Pwede nilang gamitin deadly weapon yun. Kasi ano yun eh. At saka, pwede nilang gamitin din yon kasi ginagawa nilang ganun yan eh. Yung mga aluminum na yon, lalagyan nila ng ano yan, ng mga yero, ay, ang tawag nun, ng wire, alambre, gaganon. Doon na sila sumisingot. Doon nila ginaano na yung, doon sa mismong mga inkan na yon. So, sa madaling salita po, Tanim talaga. oo, mukhang tanim talaga. Talagang tanim, itong Red Horse na yan. Pero yung mga deadly weapon, sabong na konti doon, yan mga recycled kasi yan na yung galugad naming araw-araw noon. Oo. Okay. Kaya nga mayroon pang mga ano doon tablet na ginagamit sa idalaw, ganun noon. Hindi naman pinapagamit lang dahil personal, hindi. Yung idalaw, doon sila nag-uusap. Pero, so galit sa inyo yung mga nasa loob dahil sa stricto kayo? Hindi naman lahat, tol. Ang mga galit sa akin, yung mga drug lords na, di ba, sinasabi nga nilang sinadya daw patayin, kahit COVID naman. Eh di, yung takot nila sa akin, nakita niyo si Kulang kong may YouTube siya, mangiyak-ngiyak, ayaw bumalik sa amin. Ayaw kunin Kasi namin. niya takot nga sa inyo. Eh sila'y nagmamando sa loob eh. Sumusunod yung ordinaryong preso. Pero po, sa tingin ninyo, noong pong nilagay kayo ni PRRD dyan, sa tingin po ninyo, yung pong inyong stint dyan sa Bucor, na nagawa niyo naman po ba yung mga talagang, yung ina-expect ni PRD na gawin ninyo, yung paglilinis yan, sa tingin niyo po, na nabigyan niyo naman ng ng tawag dito, na satisfy naman kaya yung presidente sa mga nagawa niyo? Sagutin ko yan base sa ebidensya. Yung appointment ko kasi September 2019 yata yun kung tama. 2019, 20, 21, 22 na no? Naglabas uli ng appointment kong panibago. So, siguro, nasatisfy siguro. Hindi ko naman sasabing pero yun ang basihan natin tuloy. Kasi witness ako yan Yung kahit yung appointment ni Mocas, 6 months, parang observation. So, pagka okay ka, tuloy-tuloy. So, yun sinasabi ni General na tuloy-tuloy siya from 2019? 19, 20, 21, 22. Tapos, reappointment ko, 22 yata Parang 22 rin. So, kaya nag-prepared talaga akong mag-courtesy resignation. Kasi natapos ko naman yung ng Yung presidente trabaho, PRRD. So, sabi ko nga, may respeto tayo sa presidente, lagay niya yung tao niya. That's it. Nakausap niyo po ba si Mr. President Duterte? Si former, hindi pa. Tungkol sa... Hindi, nakakausap niyo, hindi pa naman. Huli naming pag-uusap doon sa birthday ni Pastor Kibuloy. Yung may nagsasalita siya doon. Nandun? Nang pinatayo niya ako. Okay. Which is this year lang yun, po? Kailan ba yun? Itong this year. Kasi yung last birthday ni Pastor Kibuloy. Sige. Meron ho ba kayong gustong iwang mensahe sa mga kababayan natin na nagtitiwala sa inyo? Kasi talagang iba ho yung kahit sa akin, ako, na-observe ko yan dahil bilang vlogger, saka si Boss Dada, talagang yung ng tao sa inyo, tiwala, grabe ho. Wala hong, tapos ang dami pa nilang, eto ang message na sa amin baka naman pwede pag na-meet nyo,
patakbuhin yung senador kasi kailangan namin ng mga matatapang na senador, kailangan namin ng matatapang na public servant na lalaban. Kasi ngayon, walang lumalaban sa droga ngayon. Masyado. Hindi naman natin inaano yung iba, pero hindi nila yun ang pinaka nila. Priority. Oo, priority. May mga senador pa nga tayo gustong i-decriminalize. Oo, yun nga, nakakalungkot talaga yun. Ako rin pero sino ba naman tayo? Hindi naman tayo senador para sabing sino ka para kumontra sa amin. Pero tutol po kayo doon. Tutol ako. Definitely kasi pag-alagala parang zombie na yan tapos hindi mo mahuli kasi sila ganun lang ng ganun. Labas na yung hindi na kumakain. Paano makita mo dyan nasa ini-stock na yung anak mo? Dahil wala na silang kasalanan sa batas, pabayaan, tapos mag-report ka pa, ikaw pang may kasalanan. Inaano mo yung tao. Law-abiding yan. Wala naman siyang patay na. Saan tayo? Ewan ko pa, opinion ko lang naman yun. At saka yung mga, grabe po talaga ang supportang na ako pagka minsan nagtatapik ako ng iba, madami pang nagagalit sa akin. Gusto lagi bakit hindi si General Bantag ang Kaya nga kami napatakbo dito dahil kinakamusta kayo lagi sa sabi namin, tara, puntahan natin. May sakit na. Hindi, puntahan natin kasi malamig naman ngayon sa Baguio. So, nandito kami sa Baguio, hindi ho nagtatago. Ayan, kitang-kita naman ho natin. Napakabait, grabe. Napakabait. Totoo nga. Ang dami pang nagsasabi sa akin na pag nakita mo, baka pwede halikan mo para sa... Huwag naman. Huwag naman, ang pangit. Ang laki-laki mo tao. Macho-macho ni Gigi Bantag. Hindi, tol. Tol. Madami na po kasi mga followers namin na mukhang nai-inlove na din sa inyo Ang pogi nyo daw. So, ano masasabi? Alam mo, ang sabi nga nila, parang si PRRD. Alam mo, ako, honestly, ilang beses ko nakasama si PRRD pag pinapatawag. Pareho sila. Matapang, pero pagka sa personal, sobrang mahinahon, gentleman, mabait. Ganun. Kasi ganun si PRRD, di ba? Kayo po, nakakasama niyo yun, di ba? Ang tapang ng galit na galit sa kriminal. Pero sa personal, napakabait. Oo, saka sa mga law-abiding katulad nyo, hindi, parang anong dahilan para maging... Magalit kayo. Oo, matapang ka sa taong ganun. Sila nga yung sumusunod sa batas. Tapos susungitan mo pa. Maganda. Sobrang ganda nitong experience na to. And babalik kami dito sa December 8. December 9 yung... Saan po yung December 9? May... Ibaloy Park tol, Ibaloy Park, December 9. Anong oras yun? Magmamarcha muna. 12, mga 12 lunch, Lunch. Ayan. Sana magkaroon din tayo sa Maynila kasi iniisip nila Baluarte mo to Oo. Ay, oo nga, tol. Kaya sana magkaroon. Actually, may mga nag-suggest nga, kung kayo ang magsasubmit ng affidavit, pupunta sa DOJ. Sasamahan namin kayo. Hindi ko lang, syempre, nasa abogado nyo na po yung kung kasama po ba kayong pupunta doon. Baka mamaya, uminit ang puwet nitong ni Remulla. So kayo ba, susuportahan nyo ba si DG Bantag sa Maynila? Kasi hindi kayo makapunta rito sa Baguio para suportahan siya dyan sa kanilang siniset na parang march for support for DG Bantag. So sige, tingnan natin kung anong kaya natin gawin para kasi baka minamaliit ng iba yung gathering dito sa... Pero tayo, pupunta tayo. Oo, December 8 pa lang, nandito na ako kami. December 8, kasi holiday yun sakto, di ba? December 9. 9 tapos Kasi pagka December 9 kami pupunta dito, gabi na natin natin. Tol, saka baka pwede akong humingi ng Sige po. panawagan lang. Kasi mayroong Facebook na General Bantag. Wala naman siyang hindi pa magandang sinasabi o ginagawa. Pero hindi ako yun. Okay. Oo, General Bantag na picture ko, hindi ako yun Pero may Facebook po ba kayo? Mayroon ako, tol, pero ibang ibang Private pangalan. yun, private. Oo. So wala kayong iba. Oo. Ito, katulad niyan. General Bantag din. Mayroon pa, tol Ayun so huwag kayong basta-basta maniniwala dun sa mga Facebook pages na Oo. na naglilipana. Wala ako, tol, wala akong
General Bantag na mismong pangalan kong Facebook ko, Facebook page. Pero mayroon Personal. mayroon akong pinapacheck na supporter daw. Dapat sabihin doon na supporters na lang sa lagay. Supporters of... No, ganun sana. Gusto ni yon ni sabihin hindi naman niya yung mga supporter, pero ilagay lang din kasi mahirap baka mamaya maging isipin ng iba galing kay General. Mahirap tol, kasi naman. Mamaya maglabas yun ng statement. And maganda rin po na sinabi niyo yan kasi baka mamaya maglabas ng statement yun, iniisip ng tao kayo yun. So, tama po. So, General Bantag na Facebook page, ito po, ipapakita natin. Hindi yan. Ito itong General Bantag na Facebook page na ito. Yan. hindi ako yan. Ito, pakita natin din dito sa isa. Ayan. Yan. So, hindi po yan. Okay, hindi ho kanya ho yan. Meron, Sige po. may mga Muslim tayo, na kaibigan din siguro. Ibig kong sa supporters din Okay na lang naman. Okay lang po nag-vlog kayong din sila. Okay At lang sumasagot po siya kayong gumawa ng Facebook Hindi ako or, eh. tawag dito. Pero ano naman, ang sabi naman, Okay naman ang sinasabi, pero hindi talaga ako eh. Page group para kay General Bantag. Pero dapat may supporter. meron kayong disclaimer na this is not Ayun, sana. the official DG Bantag Facebook. Pero na-appreciate naman ni General yung kasi mga Muslim na kapatid natin to eh. Lahat ng support na pwede natin ibigay kung kayo ay Hindi, Tol. naniniwala kay Hindi, General Bantag. Ano nyo lang, syempre. hindi, Kailangan natin yan. hindi Muslim yung gumawa nito. Hindi okay. Muslim friends or mga kakapatid, kundi nag-comment lang siya sa Nag-comment lang. isang Muslim vlogger na okay naman sinasabi. Okay naman din sinasabi nung Nung General Bantag daw. Pero hindi kasi ako yon. baka maano. oo. Kasi baka kung anong masabi pa niya eh. Actually, madami po yan. Hindi naman ako. Si Banat Bay lang, ang dami niyang mga poster accounts na hindi rin naman siya. Mm. Napakarami. Kayo po kaya, sasakyan po talaga nila yung... Kasi tol, may nangyari na yan noon pa, numihingi. Ah, Oo, oy, may marami nangyari na ganyan. noon. Lalo na yun, ha? 10,000, nakakuha ng 10,000. Parang pinakamalaki yata, 20,000. O baka mamaya, Oo. may nangihingi sa inyo, General Bantag. Kasi, Walang kawawang ganun. cowboy na ako. Oo. Baka humihingi na si kawawang cowboy. Kung kayo bibigyan ng kanta para kay Katapang, anong kantang may bibigay nyo kay Katapang? Wala tol eh, nakakatawa lang yan eh. Ah. Kasi nga, may Desperado pa siyang dedicated yata sa akin eh. Tuwang-tuwa naman ako doon. Hindi kayo obsessed si Katapang dito kaya no? Ayun nga, may mga tao talaga na mapapansin naman natin pag nagpupunta siya sa mga iba-ibang detention facilities wala naman siyang nakikitang maganda. Pangit. Kaya yun yung Hindi, meron siya nakikita mga friends niya. Nagiging kaibigan niya, sinusuko sa kanyang mga shabu. Mantakin mo suko sa yung shabu. Takin ninyo, ha? Sa totoo lang, kung ako adik, hindi ako magsusuko ng shabu, sisinghutin ko na lang yan. Kasi aminin ko na adik ako. Pero yung magsoli ako ng drugs, para lang masabi na may drugs sa loob, ito ay isang patunay na wala na talagang drugs sa loob. Kasi unlimited na nakukuha, wala na nagluluto niya. Yun po. Gusto ni Gigi Bantag. Alam mo tol, kahit nga yung mga ganyan ng kalalaki, di ba? Tinatago nga nila yung ultimo kalitlitan, isusurrender pa kaya yung bulto-bulto? Yung marami. Kaya kalukuhan eh. Ay, nako, ewan natin. Gusto atang Pero believe din ako sa kanya. Bakit po? Kasi nung umupo ako doon, nung appointed ako noon, hindi pa ako pumasok mismo sa loob ng kulungan. Inayos ko muna mga personnel na pasaway ilang buwan bago ako pumunta sa kulungan. Kasi kailangan mong ayusin muna yung mga pasaway Saka ka makakakilo sa loob na ng kulungan. Siya hindi. Pagdating niya, pasok ka agad, may accomplishment. Kaya believe ako sa kanya. Ako wala akong ganun nun eh. May kaibigan kagad, no? Pagdating. Wala akong ganun. Protektado ka agad. Oo. Bait, ha? Alam mo Katapang para ka talaga yan sa view ko. Pantakin mo. Bagay niya doon, bagay niya. Wag na. Wag na siya lumabas. Doon na rin siya sa loob. Katapang, tama yan. Sa loob ka na lang. Mukhang mas magaling ka talaga. Mas magaling siya, oh. Digi Bantag. Mantakin mo, tagal na ni Digi Bantag bago siya na. Suko ako sa kanya sa accomplishment. Pag pumunta pa si Digi Bantag sa loob, may dala pang baril. Oo. Ikaw, nakabarong ka lang, okay na. Bilib ako. Oo nga, Mahal na mahal siya eh. Mahal na mahal. So, napaka-imposible talaga na uutos pa kayo, wala tagaloob, ano? Oo. Galit na galit nga sa yung tao doon sa loob, uutusan nyo pa.
Ay, nako. Pikon ba kayo? Alin? Pikon po ba kayo? Pikon? Mhm. Alam mo, Tol, yung talagang mga close ko na, nagre-wrestling kami, MMA kami. Kahit masuntok ako't lahat, hindi naman ako pikon. Talagang ganun eh. Kung halimbawa ako saan kita ng isang bagay na hindi mo naman ginagawa at galit na galit ka dun sa bagay na yun. Alam mo, Tama, enough ba yun para, halimbawa, magkita tayo, harap-harapan, saktan mo ko? kalukuhan yun dahil ba't ako mapipikon kung hindi naman totoo? Di ba? Bakit ka magagalit kung hindi naman totoo? Tatawanan mo lang eh. Katulad ni Katapang, kinanta ko desperado, di. Tinawanan yun. Comedy siya. Hindi naman ako desperado. Nakita mo, Tol? Sana doon pa lang, edi sabi ko, putang ina ka, gago ka, o kung ano-ano. Hindi na, tinawanan ko lang eh. Oo nga, no? So, mukhang sport naman si Sir. Kung halimbawa, may mga issue patungkol sa kanya, mukhang hindi naman niya masyadong iniinda eh. Kaya, Kasi, ewan natin. Tol, kung sinasabi mong ganyan, dahil yung binibira ako ni late person, hindi lang yun eh. Matagal na. Ang dami rin bumira rin sa akin. Pati nga si Boeing Remulla eh. Binira rin niya. Di ba? Eh baka, ang daming Si POY. Percy binira din si Oo. Boying. Kasama pala siya sa person of interest. Kasi, ewan ko, baka hindi naman. Baka binira lang siya. Binira. Kasi lahat ng lahat daw ng binira eh. Oo. Di ba lahat ng binira? Actually, sa mga binira nga eh, yung, sino yun, yung sa NCRP ba yun? Ang binanggit lang na pangalan, dalawa eh. Sa dami nun, 160 plus Dalawa lang. Dalawa lang ang binanggit na pangalan. DG Bantag, tsaka Isko. Isko... Moreno. ganun? Sila kahit dalawa lang ang binanggit. The rest, hindi na binanggit. Dami-dami. So ano to? Politically motivated ba to? Hindi natin. Hindi ko alam na binira din para si Remulla, ha? Hindi ko rin alam. Hindi niya binanggit, ano? Na sarili niya. Binira din ako eh. Pero, person of interest ka pala eh. Dapat kasama ka doon. Oo nga. Ikaw, naghahanap ng ebidensya. Conflict of interest, sa bagay, wala sa kanya yun eh. Yung Yung conflict of interest. yung anak nga niya, di ba? Wala eh. Ewan ko, namit niyo na po ba yung anak niya? Hindi niya pa. Hindi pa. Hindi naman napunta dito sa Baguio, naghahanap. Hindi Tol. Ng Namit tirahan, ko lang- ng malay niyo, naghanap ng tirahan. ganun. Kung siya yun, Tol, nung pinakilala niya sa Kanlubang Golf Course, na-meet ko one time siguro yun. Kung siya nga yun. Kung siya yun. So, nag-golf po pala kayo ni ano? Hindi. Doon ko siya namimit sa Kanlubang Country Club. Kanlubang Country Club and Golf Course. Oo. Alam ko yun eh. Nagre-renta ng sasakyan yun eh. Di ba? Oh. Ayun na nga. Sige po. Ayun. Magandang usapin po natin. Maraming salamat po. So, paalam na po kayo sa ating mga netizens, sa mga banateros natin dyan. Sa lahat ng sumusuporta sa akin, sa Team Bantag, sa Luzon, Visayas, Mindanao, hindi man Cordillerans, may mga kapatid tayo Muslim, mga Visayas, kaya nga Luzon, Visayas, Mindanao, at saka sa ibang bansa, nandun silang lahat at kung hindi ko man kayo mabanggit, maraming salamat po sa inyo kasi nababasa ko yung mga support ninyo sa team namin, sa Team Bantag at lalo na sa aking na ako yung naakusahan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana ituloy natin yung laban sa war on drugs. Ituloy natin yung pinaghirapan ng dating administration ni Pangulong Digong. Yan lang po ay sana magbantay po tayo na maging mapagmasid. Maraming salamat po. Isa pong question, last question. Lagi yung tinatanong, si General Bantag ba ay may asawa? Yun, patay tayo dyan. Sabi nung parang mayroong isyong ganyan, 4 daw eh. Parang hindi naman 4. Ang dami naman ng apat. Bigyan mo naman kami kahit isa, wala man lang ako. Parang So, hindi daw totoo yung apat. Oo. Tatlo? sikreto na lang kasi kwan eh. Baka 7 na eh. PRRD si parehong-pareho talaga. Ano naman, parang talagang junior. Duterte 2.0 to, no? Talaga. Ayan. Sobra. Anyways, thank you very much mga Boss Dada TV subscribers. Banateros, Banat by subscribers.
DG Bantal. Solid. Napakahusay nito. Kita-kits tayo ulit. Bye. Ito po kasi yung Igorot Warriors International namin. Igorot Warriors. ito yun. Dapat pala. Now on. Oo. Growth Warriors International. International. Ilocano Dapat i-adapt nyo po kami. Yun, oo. Kasi Banat ba? Ilocano din yan? Oo, Ilocano po kami. ang members kasi ng Igorot Warriors tol ay Igorot by heart at Igorot by blood. Pwede Kaya ho kami pwede lahat. Kaya lang, wag nyo kaming pagsusuotin ng sagwaho nun. Pagsusuotin tayo ng, nako, delikado. Hindi tol, sanayan lang yun. Pag sinuot mo na yun, baka gusto mo na. Delikado. Hindi, totoo. Totoo. Wag lang dito maginaw eh. Di ba sila nilalamig sa suot nila? Hindi, sanay na kasi noon. Okay. Sige po, maraming salamat. Thank you, sir. Salamat sa pagpapaulak. Bye-bye.